Por favor, que tú me ayudes. Oh, ¿dónde pasar? Acá de Bome. Bumi daw, Bumi. ¿Dónde Bumi? ¿A playa? Sí. ¿Quién quiere pasar? Yo. ¿Quién? Yo. ¿Cómo te llama? Mamá. ¿Cómo te llama? Mamá. Mahmoud. ¿Cuántos años tienes? Uno daw. Y mamá ha venido. Mi nombre cuál? Mi nombre. Goki. ¿Ah? Goki. Mi nombre. Yo. Kuya. Ah. Galing talaga to eh, no. Oh, nombre Kuya B. nombre tu mamá. Apollo. Ella, nombre. Mima. Misma. Oh, ¿quién guapo? Kuya. ¿Quién guapo? Kuya. Magandang araw po sa inyo mga kababayan ko, mga amigo. Nandito po si Kuya Raul, ang inyong pong kaibigan sa Equatorial Guinea. At nandito po si Ate Celia ninyo. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes. Yan, buenas tardes. Oh, si Celia ay andito at gusto rin niya akong kausapin mga amigo. Kahapon pa ay maaga kasi kung umalis kahapon dito at nagpunta ako kila Waka Waka. Hindi na ako nakapagpaalam kay Chamame kasi umalis siya at pumunta sa school. So, sabing gano'n ni Celia, kakausapin daw niya ako. Nagmamadali po ako dahil kailangan kong puntahan sila Waka Waka kahapon. So, sabi ko, babalik ako ngayon at ngayon tayo mag-usap. Yan. Celia, no? Ayer yo quiero salir pronto. Por eso yo no quiero hablar contigo. ¿Qué tú preguntar ayer? Por favor, que tú me ayudes. Porque desde que pasé no me ha llamado, no quiere saber nada de vivir. Por eso digo que cuando voy a París que tú me ayudes. Ahí cuando voy a tener bebé ya puedo trabajar. So, ayun pa mga amigo, yun pa lang ang sasabihin sa akin ni Celia na tulungan ko daw po siya kapag garo po siya ay nanganak kasi si Bacharo po ay hindi tumatawag sa kanya. Cuando Bacha salir, él no contesta, él no llama y nada. No llama. Yun, di raw po tumatawag si Bacha at kasi nang huling usap namin, ang alam ko po ay si Bacha po ay siya raw po ang susuporta sa anak nito nila ni Celia, kaso hanggang ngayon po ay hindi pa po kasi tumatawag si Bacha. Nakausap ko si Bacha, kaso pagkausap ko kasi siya ay ang hinihingi niya kasi sa akin pera, di ba? Kadalasan ganun pagkakausap ko si Bacha. Tapos may problema yata ng telepono niya. Parang gusto niya ayusin ko yung telepono niya. Ngayon po ay sabi ko, Bacha, hindi ka nalang bumalik dito sa Equatorial, dito sa Bata. Mahmoud, espera Mahmoud. Bumalik ka na lang ako dito sa Bata at pagpatuloy mo. Pag nakita ka naman ng nanay mo na maging maayos ka o naging mabait ka, tutulungan ka ng nanay mo. Sabi ko, tutulungan ka ni Chamame. Yan ang sabi ko. Meron ka akong tindahan nanay mo rito at pwede makapagsimula, sabi ko, kung gusto mo rito. Tapos, ang sagot niya sa akin ay, kung hindi mo ako maipapasok sa isang supermarket, ay hindi ako uuwi dyan. Yan ang sabi niya sa akin. Ang gusto rin niya makapagpasok o makapagtrabaho. Kaya, sabi ko, may trabaho ka na ba dyan sa may Malabo? Sabi niya sa akin ay, wala pa siyang trabaho. Ito parir cuando? Abril to parir. No? Ken ba parir to? Chamame? Sí. Yan, si Chamame daw po magpapaanak sa kanya. So ang hinihiling lang po niya ay pagkapanganak niya ay siya daw po ay tulungan ko at pagka siguro pang gatas, pang diaper, gano'n. At pagkayari po noon ay magkatrabaho daw po kasi siya. Ayun, yun ang sabi ni Celia. Pero tú no sabe que vamos a hacer con tu bebé? No. No. No sé. No sé. Hindi rin niya alam kung anong gagawin niya sa kanyang anak, sabi niya. Kasi sabi ni Celia, hanggang ngayon hindi pa rin niya nakakausap si Bacha. Ako'y nalulungkot lang kasi syempre nakakaawa dahil manganganak siya na walang-wala naman talaga. Kaya siguro nakikiusap sa akin na tulungan ko siya kahit makapanganak lang siya. So,
April pa naman ang panganak, andito pa naman kami yun. So makakatulong naman ako para sa kanya. Kasi napakabait na bata nito. Kung titingnan niyo po mga amigo, siya po yung tumutulong lagi dito kay Chamame. And then dito na rin po siya kumakain kay Chamame. Napakabuti po ni Chamame. Alam niyo po kung bakit? Kasi tinuturing niya na ito na parang anak. Chamame, muy bien, no? Porque cuando tú vienes aquí, tú puedes comer así, no? Mame, ayudar mucho, no? Ayun. Napakabait ni Chamame kapag nandito talaga siya ang tumutulong. So, vale, no hay problema cuando tú para yo ayudar. No hay problema cuando tú para yo ayudar a Dodotis y también a leche para esto bebé, no tiene problema. Después cuando tú ir a la hospital, no tiene problema cuando tú quieres ir, vale? Sabi ko kapag nanganak siya, ako na bahala. Kapag sa gatas at saka sa mga pansamantala lang naman kasi by ilang buwan lang aalis na rin kami. So ayoko naman, hindi ako tatanggi sa mga ganon kasi alam ko kasi yung walang ibang lalapitan po ito, walang ibang lalapitan. Kung yung tatay ayaw So wala tayong choice kung di tulungan ito. Siyempre ako malungkot ako. Ngunit pagdating kasi sa ganyan, tapos na nangyayari na. So, isang pagkakataon din po na nangyayari din sa buhay ko yan. Na sa pamilya ko, nagkaanak yung kapatid ko, ganun, wala rin siya, nanay ko ang tumulong. So, ganun din si Chamame. Yun ang anak yung kapatid ko, yung asawa ng kapatid ko, puro siya. Hanggang ngayon, yung nanay ko ay nakaantabay pa rin sa kapatid ko. So, iba-ibang case, iba-ibang sitwasyon. Pero ako naman ay handa naman tumulong para sa kanya. Ako naman ay handang tumulong. Ngunit hindi pang habang buhay. Yun nga sabi niya magtatrabaho daw siya after nito. Ella, ¿tú has dicho cuando tú para ir tú trabajar o tú quieres estudiar? Estudiar. Más mejor estudiar, ¿no? Sí. Porque mami ayudar también tú, no? Ayun. Sabi ko, magtatrabaho daw siya. Ano ba gusto magtrabaho? Mag-aral. Sabi niya mag-aral. Sabi niya, oo, tutulungan ka naman ako ni Chamame. Kaya wala naman ako magiging problema. Kasi gusto niya na agad magtrabaho. Kwanto anos tienes? 17 years old pa lang kasi siya. 17 years old, sobrang bata pa para magtrabaho. So kadalasan si Sandra ganun din nung nanganak kay Nena at saka si Lorena. Batang-bata pa sila. Pero nag-aaral pa rin. Ahora, ¿qué tú pensar? Que Pacha solamente quiere beber y no quiere cuidar. Ayun, sabi niya ay ano ka ako iniisip mo? Sabi niya, gusto lang daw ni Batya na gumawa ng baby pero ayaw daw niya mag-alaga. Ang malungkot po kasi doon ay pinangakuan siya na sasagutin niya yung baby. Yun ang sabi nila dati. Pero ngayon, mga anak na po kasi, malapit na po mga anak, papaano na? Sino na ang mag-aalaga ng bata nila? Bata na ito, kung siya ay mag-aaral. Malamang siya din, mag-aantay ng matagal. Ahora, cuando Batya venir aquí, ¿tú aceptar él? ¿O qué? ¿Qué tú quieres? No acepta él. Él no me quiere. Sabi ko, paano ako pagpunta si Batya rito? I-accept mo pa? Sabi niya, hindi niya na i-accept kasi ayaw din naman daw sa kanya ni Batya. Gracias, Clara, por ayudarme cuando voy a nacer un bebé. Yo sé que yo no tenía que nacer. Una niña de mi edad no tiene que nacer. Es mi culpa y de Pacha. Gracias por ayudarme. Chamame, ¿qué ha dicho? Yo no escucha. Yo no escuché como ella empezó. Después. Ella dice Ajá. que ella sabe que está mal, como ella está así, embarazada a esta edad. Sí, sí, sí. Ella tenía que ir a la escuela, ella tenía aún poca edad. Ajá. Pero ella pide que, como está así, pide solamente ayuda, por favor, porque la culpa no es de ella, la culpa es de Pacha. Sí. Por eso ella está así. Ayun, ang sabi pala ay salamat Kuya Raul kasi sa pagtulong mo kapag pinanganak yung baby. And then sabi niya na yung edad niya ay hindi daw okay na siya ay nagbuntis. Yung pagpapanganak daw niya, ay yung pangbubuntis daw niya ay pagkukulang ito ni Batya dahil
ginawa sa kanya ito. So yun, pero nagpapasalamat siya dahil sa tulong na ibibigay natin. Celia, tuwin padar pang batya o mo? Yan ang pala ako na eh. Ano yung padar? Keto kere? Okay, Reke, hindi bebe. Pero ano kayo? So, tinatanong ko sa kanya kung galit ba si Shakebat. Sabi niya, hindi naman daw siya galit. Hindi naman daw siya galit. Ang gusto lang daw niya ay yung alagaan daw yung anak niya. Pero sabi niya kanina hindi daw niya i-accept. Tapos yung gusto alagaan. Wala kasi sa mga case ni Celia, wala na siyang magagawa eh. Kung bumalik man si Batya rito at gustuin siya i-accept yung bata, talagang papayag si Celia. Ngunit ngayon kasi hindi naman daw siya nagagalit dito. Ang siguro nararamdaman ni Celia ngayon is yung takot. Siguro natatakot siya kasi mag-isa niyang haharapin to eh. So mabuti nga si Tia Mami, ang sabi ni Tia Mami ay nandito si Tia Mami para si Celia ay gabayan. Hanggang andito kami. Pero ilang months lang naman eh, pagka meron man kikitain yung apartment dito, makatutulong rin para kay Celia. So, ayun po mga amigo, yun lang po ang video natin for today at I hope na maging okay yung pagkapanganak ni Celia. I hope na maging okay at maging normal. Sabi nga ni Tia Mami, dito daw mga anak sa bahay. Pero kapag hindi kaya, sa ospital. Pero napakahirap kasi dito kapag sa ospital. Marami, kagaya natin mo, nililitan ako sa tiyan ni Celia para sa 8 buwan. Kaya, ayun mga amigo, salamat po sa panood ng video na to at ipag-pray po natin si Celia at ipag-pray natin yung kanyang panganganak. Malapit na, ilang linggo na lang manganganak na siya at sana ay maging normal. At sabi nga ni Tia Celsa, siya mismo magpapaanak at tatawagin niya ako mismo kapag pagka manganganak na si Celia. So ayun po mga amigo, salamat po sa panood ng video na to at kay Batya, sana maliwanagan siya na hindi lagi na gusto lang niya na gumawa ng anak tapos tatakasan niya. Nakakawalang gana, pero hindi ko pwedeng konsintihin eh. Kaya minessage ko siya, sabi ko sa kanya, ano man yung ginawa mo kay Celia, patunayan mo na lalaki ka at handa kang suportahan ito. Tapos sabi naman niya sa akin sa suportahan niya. Ano ba ang pagsuporta? Sabi ko, suportahan hanggang ngayon, umalis ka, hindi ka man lang nag-message kay Celia. Sabi ko ganoon sa kanya. So sabi ko, lahat ng desisyon mo ay maawa ka sa nanay mo, sabi ko gano'n. Kasi sa lahat ng nangyayari, sabi ko bilang tatay mo, pangalawang tatay, lahat ng decision mo ay tingnan mo yung nanay mo kasi siya ang naghihirap pag sa lahat ng mga ginagawa niyo magkakapatid, sabi ko sa kanya. So sabi ko bilang pangalawang tatay niyo, kung tinuturing niyo akong parang tatay, sundin yung nanay niyo kasi mas alam nila ng makakabuti para sa inyo. Salamat po mga amigo at God bless po. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal,